Mom and Dad, when are you planning to visit us in Canada? We miss you so much. In Canada, medical expenses could be really high for us. If any medical emergency happens while we are in Canada, how will we pay all those bills? And we don't want to be a financial burden to you. Have you heard about Travelance? Don't worry about the medical expenses. Everything's already been taken care of. Just pack your bags. We want to give Laura a big surprise for her birthday. Thousands of families have traveled to Canada with Travelance insurance plans. Travel with Travelance. The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Hello mga kabayan! Arito na ang pinalawak at pinalakas na coverage ng Philippine News Canada Balitang Vancouver nationwide. Mga pangunahing balitang nasagap ng aming news team para sa linggong ito. Mula sa silid balitaan ng Philippine News Canada kasama ang aming mga field reporters and news correspondents, ako po si Rosette Correa. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman at mga pangyayaring maaring dumikit sa inyong mga isipan. Kami ang boses ng mga Pinoy sa Canada. Ako po si Ciara Castor. Ito ang Philippine News Canada Balitang Vancouver. Narito na ang mga pangunahing balita para sa linggong ito. 32 shooting incidents sa Surrey naganap. Minimum wage sa BC tataas na. 59 record temperatures na break ng BC. Fairgate ng SkyTrain pumalpak. WBO International Welterweight Champion from the Philippines. Yeah! GG! Nanalo si Manny Pacquiao laban kay Timothy Bradley sa Las Vegas noong Sabado upang makamit ang welterweight crown. Sa isang unanimous decision natapos ang 12 rounds, nabawi ni Pacquiao ang korona at sinigurado niyang magre-retiro siya sa boxing ng may magandang panalo. Sa round 10 pa lamang ay nakita na ng mga fans na nabawi na ni Pacquiao ang laban nang mapaupo nito si Bradley. Sa round 11 ay sinigurado na nito na mananalo siya sa dami ng mga suntok na bumagsak sa katawan ng kalaban. Manny, if this is it, is there anything you'd like to say to the fans? Thank you to all the fans in boxing, especially to the Filipino people. I'm really appreciate all your help and support this in boxing industry, and to all the boxers, is not only me but all the boxers, all the fighters. Thank you, boxing fans. Forgive me if we're a little bit skeptical that this is in fact it, but if it is, it's been incredible watching one of the greatest fighters who's ever lived. Yes, exactly. Through the years. Nagulat ang mga residente ng 92nd and 122 sa Surrey noong isang linggo nang makarinig sila ng 5 putok ng baril sa labas ng kanilang mga bahay. Alamin natin ang report na ito mula sa Surrey. Nakatanggap ng tawag ang Surrey RCMP ng report na may ilang shots ang narinig sa neighborhood bago mag-8 p.m. noong Sabado malapit sa Kirkbride Elementary School sa 92nd Avenue. Sinabi ng pulis na may isang lalaki ang naospital with non-life-threatening injuries. Naniniwala ang pulis na ito'y targeted na shooting. Sinabi ng mga residente na unang beses pa lang sila nakaranas ng ganito sa isang family-oriented neighborhood. Sinabi ni Karim Shahzad na naglalaro ang kanyang 11-year-old na anak sa labas nang makarinig ito ng putok ng firecrackers. Natakot ang mga bata nang malaman nilang ito ay baril.
Ito ang ika-32 reported shooting sa Surrey sa taong ito. Sinabi ng RCMP na malamang ang drug trade war ang sangkot sa mga shooting na ito. Ayon kay Sergeant Manny Mann, iba't ibang sitwasyon ang nangyayari taon-taon lalo na't kinasasangkutan ito ng mga drug dealers. Sinabi ng Newton Community Association na ang pagdami ng 4 na beses ng insidente ng shooting mula 2015 ay nakakabahala. Ayon sa mga residente na sila mismo ang naglilimita sa kanilang paggalaw upang maprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Nag-iisip ang ilang mga residente na ibenta na ang kanilang mga bahay upang lumipat ng ibang lugar. RCMP, kinikilates ang nakakagulat na dami ng gun violence sa Surrey. 32 insidente na ng pambabaril ang nangyari. Alamin natin ang detalye sa report na ito. Ito raw ang sinasabing pinakamalaking drug dealing operandi na nahuli ng RCMP na humahalagang humigit kumulang na $4.5 million. Lahat ng drogang nakuha ay nanggagaling lamang sa nag-iisang sedan. Noong nakaraang taon, ang RCMP ay nakagawa ng 800 arrest at inakala nilang bababang insidente ng drug trafficking, ngunit sila ay nadismaya dahil lumala lamang ang problema. Nag-uumpisa pa lang ang taon at kay dami na ng shooting sa Surrey. 28 shooting incidences simula noong Enero at ngayon ay 32 na. Sa ngayon, 5 nang injured at 1 namatay. Sabi ng RCMP ay hindi lang ito concern ng mga pulis kundi na rin ng mga mamamayan, kaya naman sila'y humihingi ng tulong sa publiko. Nakasuhan ng 4 na kaso ng drug trafficking ang 30 anyos sa si Hardy Pear ng Abbotsford. Nag-iisa niyang dinala ang iba't ibang klase ng droga gaya ng cocaine, heroin, methamphetamine, fentanyl sa nag-iisang kotse na nagpapatunay kung gaano talaga kalaki ang drug business. Well, alam mo, Shara, nung ginagawa ko yung news nung isang linggo tungkol dun sa shooting dito sa Surrey, 29 incidents pa lang ng shooting, ha? Yeah. Ngayon, ilan na? 32 incidents. Oh, wow. Ang dami, ang bilis Ang bilis naman nun. Oo. Alam mo, nakakatakot kasi hindi pati yung maprotektahan yung mga neighborhoods. Napaka-peaceful pa naman sana ng neighborhoods natin, ano? Yeah, tama, nakakatakot din kasi ang daming kabataan, ang daming magulang na, syempre, yung safety concern is hindi mahirap makatulog nun sa gabi, di ba? That's right, oo. Kaya mga magulang, kung pwede po lang na iwasan po ninyong palabasin ng inyong mga anak sa gabi, sa bahay na lang po sila para maprotektahan ng inyong mga anak. As of April 1, restricted na sa Granville Island Public Market ang paggamit ng single-use plastic bags at nakikipag-ugnayan ang management nito sa mga staff, tenants, waste haulers at customer na magbawas ng basura. Alamin natin ang report na ito mula sa Granville Island. Ang mga coffee cups, polystyrene food containers, and PSU bags ang mga common items na napupunta sa basura at 60% nito ang napupunta sa landfill. Nais ng management na makagawa sila ng pagbabago sa waste management sa Vancouver. Ang Vancouver ay lalaban upang mapangalan ng World's Greenest City by 2020. Pinakikiusapan ang mga staff ng City Hall na iwasan ang paggamit ng single-use bags and cups, ngunit walang sumunod na ordinansa para dito. Mas may aksyon pa sa Montreal kung saan ang plastic bag ban ay ipatutupad sa taong 2018. May ibang mga organisasyon naman na higit pa ang ginagawa gaya ni Brian Miller, isa sa mga founders ng Zero Waste Market, isa sa unang package-free grocery store. Ang mga mamimili ay inaasahang magdala ng sariling containers at bags para sa bulk dry goods, produce, and cleaning supplies. Ito ay ideya ni Miller na naging inspirasyon niya nang siya ay nagtatrabaho bilang marine biologist. Nais niyang sumunod ang lahat ng mga retailer sa ganitong paraan ng pagpapackage ng tinda. Nag-announce ng plano ang provincial government na itataas ang minimum wage ng $15 itong Setyembre. Ngunit sabi ng mga critics ay hindi raw ito sapat. Panoorin natin ang report. Nagpaplano ang BC government na itaas ang sweldo ng $15 per ora. Ngunit ito ba'y magkakaroon ng negatibong epekto sa mga negosyante o mga businesses na nagbabayad ng minimum wage para sa kanilang mga empleyado? Ang pagtaas ng minimum wage ay inumpisahan sa south border ng Amerika gaya ng New York at California na gagawin sa pagitan ng 6 na taon.
Nag-umpisa ang pagpilit na pataasin ang sweldo na $15 noong nagreklamo ang mga empleyado ng fast food franchises. Sa British Columbia, 75% na respondents sa isang survey ay gustong makitang tumaas ang sweldo ng $15 habang ang iba naman ay may concern sa pagbabagong ito. Ang sweldo sa BC ay nakatali sa inflation pero ito ay tataas sa Setyembre dahil gumaganda ang ekonomiya. Isang bloodletting services and swab event ang ginanap noong isang linggo para kay Joshua Weeks, isang Filipino-Canadian na 6-year-old na na-diagnose ng leukemia at ngayon naghahanap ng donors. Panoorin natin ang naganap na event sa Richmond. Si Joshua Weeks ay isang Filipino-Canadian na may Icelandic, British, Caribbean at Filipino descent kaya't nahihirapan maghanap ng stem cell donor ang mga doktor para sa kanya. Ayon sa kaibigan nilang si Tanya Fernandez Silva na nag-organize ng bloodletting and swab event kasama ang Canadian Blood Services, walang match sa kanyang pamilya si Joshua kaya't nagbabakasakali sila sa pamamagitan ng unrelated stem cell donors na may iba't ibang lahi ay makakahanap sila ng donor. Kasama ni Fernandez Silva si Trudy Gels ng Canadian Blood Services sa event na ito at ini-encourage nila ang mga nais tumulong na pumunta sa CBS centers upang mag-donate ng dugo kay Joshua na nangangailangan pa rin ng blood transfusion. Anybody who's interested in registering for the National Stem Cell Registry can go to blood.ca and order a kit to be shipped to their home or find an event like this near them. Donors are needed every single day, so more registrants mean more patients will get help. If you cannot register for one match, we strongly encourage you to donate blood. There are over 2,000 open appointments across BC just this month alone, and you can book your appointment to donate blood at blood.ca. Thanks. And helping to get him healthy again. And it's been amazing the amount of support that have come forward from the community when we put out the call for help and when we asked everyone who could consider coming forward as a donor to step forward and to keep us in their thoughts and prayers. Bisitahin po ninyo ang kanilang website sa www.blood.ca. Maraming po ang nangangailangan ng inyong tulong. Alam niyo mga kabayan, ang trabaho ng Canadian Blood Services is very important kasi kinakailangan talaga ng tumulong sa mga taong nangangailangan ng dugo. Especially dito sa atin sa Vancouver, very multicultural tayo, di ba? Yeah, tama ka dyan, Rosette. At saka yung mga nagtatrabaho sa Canadian Blood Services, napaka-importante ng gawain nila kasi nililigtas nila yung mga na-aksidente at saka mga nangangailangan ng dugo. Oo. Kailangan po nating tulungan si Joshua kung kayo po ay malapit sa isang Canadian Blood Services Center. Please pumunta po kayo kasi kailangan talaga niya ng dugo at kailangan po niya ng donor for stem cells sa kanyang bone marrow transplant for leukemia. So please help out kung pwede po kayong makatulong. 59 na BC record temperatures ang na-break ng BC nitong nakalipas na linggo sa ganda ng langit at warm temperatures sa lahat ng lugar sa BC. Alamin natin ang sunshiny story na ito mula sa Vancouver. Ayon kay Global BC meteorologist Yvonne Shao, 33 records ang nabali noong Thursday at 26 more records noong Wednesday rin. Noong Thursday, nagset ang Vancouver Airport ng new record high of 17.1 degrees kumpara sa old record na 16.1 degrees noong 1941. Isang new record of 18.8 degrees din ang naset sa Vancouver Harbor, tumaas mula sa 17.2 degree record na naset noong 2013. Nagset din ng new record sa iba't ibang bahagi ng province gaya sa Pemberton na may new record na 24.7 degrees at ang Port Alberni naman na nagset ng 24.2 degrees. Sinabi ni Shal na ang average temperature for March 31 ay 11.4 degrees kaya't ito'y mataas sa mga temperature na natatanggap ng BC taon-taon. Sinabi rin niya na ang magandang spring weather ay dahil sa high pressure at maaaring gumanda pa ito sa dulo ng linggo. Ngunit ayon din sa kanya, hindi pa nating pwedeng itabi ang payong dahil mapapalitan ito ng cloudy weather na naman sa susunod na linggo. Ang hindi inaasahang pangyayari sa SkyTrain ay naganap noong ika-1 ng Abril. Natrapa mga pasahero sa iba't ibang estasyon dahil sa biglaang pagsara ng fare gate. Panoorin natin ang report. Ang biglang pagsara ng SkyTrain fare gates ay nagtaas ng concern kung handa ba sila sa full closure ngayong darating na Lunes. Dagdag dito ay ang safety concerns ng mga pasahero.
Ang biglaang pagsara ng fare gates ay nagtagal ng 20 minutos na nakaapekto sa lahat ng estasyon sa Expo Line, Millennium Line at Lonsdale Quay. Ang sabi ng TransLink ay hindi ito technical problem at walang problema sa kanilang system kundi ito raw ay isang human error. Sila ay nag-iimbestiga at gusto nilang malaman ang tunay na dahilan ng pangyayari. Ang pangyayaring ito ay nagtaas ng safety concerns dahil sa paglock ng gates na nagtrap sa mga pasahero sa loob at labas ng estasyon. Sabi ng TransLink, ang mga pasahero ay nakalabas sa pamamagitan ng emergency exit at tulong ng SkyTrain staff pero ito ay safety concern pa rin ayon sa mga pasahero. The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228. Dollar Smart 99 cents Op Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Mom and Dad, when are you planning to visit us in Canada? We miss you so much. In Canada, medical expenses could be really high for us. If any medical emergency happens while we are in Canada, how will we pay all those bills? And we don't want to be a financial burden to you. Have you heard about Travelance? Don't worry about the medical expenses. Everything's already been taken care of. Just pack your bags. We want to give Laura a big surprise for her birthday. Thousands of families have traveled to Canada with Travelance insurance plans. Travel with Travelance. Inanunsyo ni Kalihim Rosalinda Di Mapilis Baldos ng paggawa at paghahanap buhay ang mga isasagawang Dole Job Fair sa buong bansa para sa buwan ng Marso hanggang Hunyo. Pakinggan natin ang detalye ng report mula sa Quezon City. Kasabay ng pahayag ni Di Mapilis Baldos na makakaasa ang mga magtatapos ngayong taon ng tulong mula sa Dole, ngayong magiging bahagi na sila ng 42.507 milyong labor force na lumalaki ng may 2.5% mula sa 2010 hanggang 2014. Sinabi ni Baldos na sa nalalapit na pagtatapos ng administrasyon ni Pangulong Aquino, nagtala ng pagbaba ang bilang ng kabataang walang trabaho. Naitala ang bilang sa 38.9 million batay sa January 2016 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority. Bumaba ito ng 0.8% mula sa 4.26 million noong Enero ng 2015. Ang job fair ay isa sa mabisang paraan para makahanap ng trabaho dahil nagsasama-sama ang iba't ibang kumpanya sa iisang lugar para sa madaling paghahanap ng kwalipikadong manggagawa. Maliban sa isinasagawang job fair ng Dole, may mga kumpanya at institusyon ding nagsasagawa ng kani-kanilang job fair. Katulad ng nakalipas ng 5 taon, inanunsyo ng Dole ang pagsasagawa ng job fair sa pakikipagtulungan ng mga lumalahok na employers, academic institutions at iba pang ahensya sa pamahalaan sa pamamagitan ng Public Employment Services Offices or PESO. Malaking perwisyo ang inabot ng daang-daang pasahero sa NAIA Terminal 3 noong ika-3 ng Abril dahil sa 6 na oras na brownout. Halos 100 flights ang na-delay o di kayang tuluyang nakansela. Panoorin natin ang report na ito. Daang-daang pasahero ang pawisang naghintay sa NAIA Terminal 3 dahil sa pagkawala ng kuryente sa paliparan na nagsimula pasado alas 8 ng ika-3 ng Abril. Bago makapasok ang mga pasahero ay naghintay muna sila ng pagkatagal-tagal sa labas dahil lahat ng equipment sa terminal gaya ng body scanner at x-ray papasok sa airport ay hindi rin gumana. Bumigat din ang traffic papasok ng airport. 6 na oras bago magkaroon ng kuryente kaya naman sila ay pinapasok pero wala pa ring aircon. Dahil sa brownout, 31 flight ang na-delay habang 66 naman ang nagkansela. Sa ngayon, balik operasyon na ang paliparan pero ang ibang tao ay naghihintay pa rin ng flight o di naman ay nagpaparebook. Paliwanag ng National Airport Authority ay nagkaproblema raw sa NAIA Meralco substations.
May generator sets daw ang Terminal 3 ngunit kinulang daw ang kinayang patakbuhin ito. Iginiit naman ng Meralco na gumagana ang power circuit sa kanilang substation. Wala raw problema sa load ng kuryente. Ang loads daw sa kuryente sa NAIA ang nagkaproblema kaya nagka-brown out. Humingi naman ng paumanhin si DOTC Secretary Jonas Bias sa mga naapektuhan ng pangyayaring ito. Nagprotesta ang mga jeepney drivers at operators noong isang linggo sa harap ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB dahil sa balak nitong alisin ang mga lumang jeepney sa kalye. Alamin natin ang detalye ng report na ito mula sa Manila. Nagsimula ang pagprotesta sa Elliptical Road, Quezon City at ito'y pinamunuan ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide or PISTON. Ang proposal ng LTFRB ay alisin ang mga lupang jeepney 15 years old and older upang mapaganda ang mga kalsada at mabawasan ang traffic. Ang mga lumang jeepney ay kadalasan madaling masira at tumitirik sa gitna ng kalsada at ito'y nakakagambala sa trapiko. Ang mga ito rin ay luma at kinakalawang na at hindi na rin magandang makita sa mga lansangan. Ngunit ayon kay Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya and LTFRB Chair Winston Hinez, hindi pa final ang decision ng LTFRB at pinag-aaralan pa raw ito. Ayon sa isang radio report, sinabi ni PISTON President George San Mateo, may mga 100,000 na mga jeepney drivers ang mawawala ng hanap buhay kung maisa sa katuparan ang nasabing phase out. Hiniling rin ng PISTON na ibaba ang mga tax sa mga spare parts ng mga jeepney. Maglalabas ng ebidensya at liliwanagin muna ng batas bago nila diretsahing sisihin ang mga nagprotestang magsasaka sa madugong rally sa Kidapawan City. Alamin natin ang detalye ng report na ito mula sa Cotabato. Ito ang panawagan kahapon ni National Association of Lawyers for Justice and Peace, Founding Chairman Attorney Jesus Santos sa mga opisyales ng pamahalaan at pulisya dahil ang mga magsasaka ang namatayan sa insidente, marapat lamang na linawing mabuting ninuman ang lahat ng akusasyon laban sa mga ito bago ito ilahad sa publiko o sa media. Pinuna ni Santos ang inihayag ni North Cotabato Governor Emilio Mendoza sa isang programa sa telebisyon na nabibigyan na ng pamahalang panlalawigan ng relief goods at ng mga mayor ng bigas ng mga magsasakang apektado ng tagtuyot bago naganap ang rally sa Kidapawan. Ayon pa kay Santos na katulad din ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda, si Mendoza na walang maipakitang ebidensya nang sabihin na ang nagprotesta ay hindi taga North Cotabato at dinala lamang doon para magpropaganda. Maging si PNP Director General Rick Marquez ay nagsabi na isa sa mga nasawing magsasaka ay nagpositibo sa gunpowder nang eksaminin ang bangkay nito at may dala pa umanong mga bala ng kalibre 45. Subalit hindi naman niya kilala at hindi rin ipinakita ang mga bala na nakuha mula sa nasawing magsasaka. Ang mga supporter ni Presidential Rodrigo Duterte ay nagsagawa ng isang rally dito sa Vancouver noong isang linggo upang ikampanya ang kanilang kandidato. Panoorin natin ang report mula sa Vancouver. Isang organizing committee ang binuo ng isang supporter na taga Davao City at sila'y nagkita sa Metrotown Center sa Burnaby noong ika-9 ng Pebrero. Ang headquarters ay itinalaga sa 8578 Fraser Street sa Vancouver, courtesy ni Glenn Delfino, isa sa mga porsigiding supporter ni Duterte. May mga 100 katao ang nagtipon-tipon noong Marso 27 at nagulat sila sa dami ng dumating sa kanilang gathering. Magkakaroon pang muli ng isa pang pagrally sa April 16. Ang grupo ay nagkalap na mga kasama sa pagsuporta kay Duterte mula dito sa Vancouver hanggang US sa pamamagitan ng video conferencing. Nais pangalagaan ng grupo ang eleksyon upang siguraduhin hindi madadaya si Duterte. Mga organizers ng Vancouver chapter ng Duterte for President Movement ay sina Manny Abuel, Rene Bahena, Glenn Delfino, Via Fernley, Bob Ocho, Antonio Ortega, Eddie Ubalde at Vic Vallamera. Lalo sa mga lalaki, no, may tanong ako sa inyo, sino yung mahilig dito na yung meron siyang likas na iyakin? Mga lalaki, taas daw ang kamay, be honest. Yung iyakin ba? Yung hindi nahihiya, umiyak sa madla ba? Parehas na ba? Kabantay mo? Duterte, wala na ba?
Di ba ulam muhilak sa daghang tao? And I hope and pray that he will come through for us. And of course, with a little bit of help from each and every one of us, I think he will do the job. So again, thank you very much for sharing your time with us, and let's do it. Duterte, one more time! Duterte! 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 Thank you. Thank you. Summer na naman at syempre sa mga nagbibinata na ang kinatatakutan ninyong lahat, Tuli Time! Nag-sponsor ang unang hirit ng GMA News Network ng 50 bata na matulian sa Barangay Commonwealth sa Pilipinas. Alamin natin ang dahilan bakit mahalaga ang procedure na ito. Ayon kay Dr. Eduardo Gatchalian, isang urologist, mas maigi ang tuli kesa sa hindi tuli. Ayon sa pagsusuri, ang pagtutuli ay nakakabawas ng tsansa na magkakanser sa ari. Mas hindi rin tinatamaan ng HIV/AIDS ang mga lalaking tuli. Para sa kanya, mas mabuti na ang magpatuli, mas ligtas sa sakit at impeksyon at mas malinis sa katawan ang mga tuli. Sinasabing pinagmulan ng iba't ibang sakit pati na rin ang cancer kapag hindi tuli ang isang lalaki, lalo na't kung ito ay may iba't ibang partners. Maililigtas din ng tuling lalaki sa sakit ang kanyang mapapangasawa. Ayon kay Dr. Gatchalian, magandang magpatuli ang mga batang edad na 10 hanggang 12. Ito ang pinakamagandang panahon bago magbinata. Ang problema kasi sa pagtutuli ng sanggol ay baka masugatan ng doktor ang ari ng bata dahil napakaliit pa nito. Ayan, ako, summer na naman sa Pilipinas at syempre, 'di ba, sa init ng panahon, mapababae, mapalalaki, nakapalda ngayon. Tama ka dyan, Oo. Rose. At ito yung panahon na matutuwa yung mga magulang Tama. dahil magbibinata na yung mga anak nila. Yes, it's tuli time. Oy, mga staff natin, yung mga crew, tagay ba, tuli na kayo? Wala na po, tuloy na. Sigurado kayo. Direk, ikaw. Direk. Tuli ka na ba, Direk? Ayan, tama. Very good. Very good, pasado na. At bago po kami magtapos, gusto po namin pasalamatan ang Kabalen Suites, Restaurant and Catering. Salamat po. Maraming salamat po sa masasarap ninyong pagkain. At dito na naman, nagtatapos ang aming balita para sa linggong ito. Kung kayo ay may mga komento, mga issue o balitang nais ninyong ibahagi sa aming programa, ang PNC ay bukas para sa inyong lahat. Maaaring mag-email lamang po sa balitangvancouver@gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Kami ay nagagalak habang patuloy na naglilingkod sa inyong lahat. Samahan ninyo kaming muli sa susunod naming episode. Ako po si Rosette Correa. At ako naman po si Ciara Castor. Ito ang Philippine News Canada, Balitang Vancouver. Oh, talagang init na kahit dito ang init. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228. Mom and Dad, when are you planning to visit us in Canada? We miss you so much. In Canada, medical expenses could be really high for us. If any medical emergency happens while we are in Canada, how will we pay all those bills? And we don't want to be a financial burden to you. Have you heard about Travelance? Don't worry about the medical expenses. Everything's already been taken care of. Just pack your bags. We want to give Laura a big surprise for her birthday. Thousands of families have traveled to Canada with Travel Lance insurance plans. Travel with Travel Lance.